Hello, magandang araw, magandang buhay. Welcome to my channel, Andre Rabino TV Tech. Meron akong gagawin isang Samsung na may model UE26EH4000R. Yan. Ang kanyang problem ay walang standby power. Ito po ay LCD TV at saka ito po ay ordinary TV, hindi pa po ito smart TV. At bago natin ituloy ang laban ay shout out sa lahat ng mga nandyan, sa lahat ng mga nanonood at sumusuporta sa atin, sa mga bagong subscribe. Maraming salamat sa inyo at sa mga naghihintay na makapag-reply tayo dahil medyo busy, pasensya na po. At gagawin lang natin po ito dahil gusto ng may-ari na matapos agad. Okay, so ito saksak natin, lagyan natin ng saksak natin sa power. Ayan, tapos wala tayong makitang ilaw dito no sa kanyang power indicator. So bunutin natin at buksan natin, tanggalin natin yung mga screw. Buksan natin yung takip, natanggal ko na yung mga screw. Titingnan natin yung kanyang loob dito. Ito po yung kanyang power supply at ito yung kanyang mainboard. Ito naman yung kanyang flex or ribbon papunta sa kanyang top board or source board at yung kanyang speaker na dalawa. So ang gagawin ko dito, titingnan ko kung merong supply dito sa filter. Kung may pumasok na 300, check ko rin yung itong fuse kung buo. Tapos titingnan ko dito kung may 300 na papasok sa primary. At i-check ko rin itong mga diode kung merong leakage na hindi ko pa bubuksan. Kung merong laman ito, i-discharge ko muna para safe. At saka yung backlight natin, hindi pa natin yan titingnan kasi walang standby power. Unahin natin yung kailangan makalabas yung standby. So kailangan yung supply dito na kailangan ay mapalabas din. So meron naman dyan label sa kanyang mga pin at titingnan natin kung anong mga supply meron. So yan, meron siyang 13 volts dyan. Ayan o, sa PWM may 13 volts. Yan yung tingnan natin, yung 13 volts na yan kung lumabas or hindi. Okay, so i-check muna natin yan. Wala tayong taga-kuha ng video at ako na lang yung kuha at ganyan na lang yung ating paggawa. So dahil kanina sabi ko ay na-plug in ko na siya at tinignan kung walang standby. So walang standby. At titingnan natin dito kung may stock. So wala. Okay, so lagyan natin ng clip para matingnan natin kung merong supply dito sa kanyang filter. Tingnan natin kung merong papasok na supply. Clip lang natin para sure ang kapit. Okay, so yan, nakaklip na. Saksak natin siya kung merong supply na lalabas dito. Saksak natin. Ayan o, meron. At merong 300. Tapos ayan o, bumabagsak or nabunot ko na siya. Yan, may nagdo-drain. Ibig sabihin tumatagos or tumatawid sa ating secondary. Kaya lang nadi-discharge at mabilis. Ibig sabihin may kumakain din ng kanyang supply. At hindi ko na i-check yung kanyang fuse dahil buo yung kanyang fuse at may pumapasok na supply dito. So baba natin. Ayan, meron ng konti at pwede natin yan short circuit para para safe. Okay, so dahil meron dyan, titingnan natin yung ating supply, kung yung ating supply, yung mga diode, kung may short. Kadalasan kasi sa mga Samsung na nire-repair ko, ayon sa ating karanasan sa pag-aayos, ay
palaging nagsushort itong kanyang mga diode. Pero hindi pumuputok yung fuse kahit nagsushort yung kanyang sirkito. Check natin. Lagay na natin sa X1 kasi wala naman na voltahe na discharge naman. Lagay natin dito sa diode. Ito, forward. Ayan, 0. Baliktarin natin. Ayan o. So may short yung ating diode. Ayan. Okay, yung dalawang diode. Itong isa ay hindi. At may supply nga, pumitik, may naka-stack. Ayan o, forward check, reverse, okay. Dito forward, reverse, wala, forward, meron. Pero itong dalawa ay short. Ayan o, short. So tanggalin natin yung diode na yan para mabilis tayo, or hindi naman natin puputulin. Tatanggalin lang natin sa pamamagitan ng ating soldering iron. Okay. Tanggalin ko muna ito ang board para ma-check natin yung mga diode na nag-short. Ito. Check ko ulit yung diode dito sa ibaba kung short pa rin kasi short na sa taas. Tingnan natin, ito yung dalawang diode, ito siya, nakaparallel. Yan o, posibleng isa sa kanila ang short circuit dito at yung isa ay hindi, pero tanggalin natin yung dalawa para makita natin. So hindi pa mainit masyado yung iron natin. Push muna natin. A few moments later. Natanggal ko na yung dalawang paa ng diode. I-check ko ngayon kung short ba. Ito hindi. Itong isa ay short. Yan o. Yung isa ay hindi. So isa lang yung nag-short. Yan o, forward. Yan. Kung gagamitan natin ng buzzer mode or tawag natin yung continuity test, ayan o. Ayan, tumutunog siya dito. Meron. Pag reverse, wala. Okay, so confirm na isa yung sira at yung isa ay good. Pero ang gagawin ko, papalitan ko itong dalawang diode. Okay, hanap muna ako na diode na dalawa. Okay, so check natin. Yung diode ay may number na may liter at number na LT2124 at yung kanyang number at liter number sa baba ay SB na 5100 or 5100. Yan yung kanyang number. So hanapan natin. Okay. So meron akong stock, meron akong nabili na SR5100 at yung kanyang spec ay 5 amperes na 100 volts. So ang number din dito ay SB, tingnan natin sa baba, SB 5100. Alright, man. So meron tayong stock, nakabili tayo sa online at ito, matagal na ito sa akin, hindi pa naubos kasi hindi naman pero mahirap maghanap. Kaya dito ay papakita natin, test natin dito. Ito yung may silver na guhit. Ito, yan siya. So sabay natin dito, tapos i-test natin forward. Ayan, meron. Baliktarin natin ay wala. Tapos check natin, mag-check tayo kung may leakage. Wala rin. Okay, so good. Ito, forward natin. Ito may guhit. Ito dito at saka ito. Yan, so pagsabayin din natin gaya ng ginawa natin sa kabila.
forward natin para malaman ito oh. Yan, short 0 siya, tapos dito good. Baliktarin natin. Ito 0 din. Ito good. Okay, so forward reverse natin. Itong isa ay good din. So itong isa ay confirm na short. At lagay natin doon para kabit na natin ito. Hindi natin ikat ang pagkabit para siya nga pala, ang TV na ito ay na-repair ko na dati at ito yung nilagay ko, yung sa TV na si RT. Yan o, titingnan nyo lang, kung titingnan nyo dito hindi magkaparehas yung size. Yan o, ang RU4 yung nilagay ko sa TV yan at ito, at hindi siya nasira. Good, nakaparallel din yan, nakaparallel din dun sa kabila. So itong apat ay magkapareho yan ng number, pero ito ay matibay itong nilagay ko. Nasa ano yan, sa CRT TV. At matagal ko na itong ginawa, ang TV na to. Kung titingnan natin, or kung bibilangin ko, mga ano na yata, or yung paggawa ko nito ng TV na to ay nung may 3 taon yata. Ito, hindi pa ako sigurado, pero mga 3 taon. At yan, niyupi ko lang yan o binabaluktot para meron din siyang stopper paglagay sa circuit. Hindi makita yung ginagawa ko pala. Ayan, lagyan natin ng stopper para hindi siya babaon. Kaya hinahabaan yung paa para hindi siya basta-basta na maabot ng init. Yan o, lagay natin siya dito. Okay, at hinangin natin. Putulin lang natin yung paa na mahaba. At titingnan natin ngayon kung mayroong short circuit, kung mayroon pa ring short. Ang nangyayari dito na overheat ito kasi matagal ang pagpaandar. Okay, so siguraduhin natin yung kanyang polarity kung tama. Ayan o, diba? Ayan yung kanyang polarity at ayan yung marking sa ibaba. Okay, so check natin. X1 uli. Yan. Okay, so dalawa sila, baliktarin natin. Okay, pumitik, ibig sabihin yung capacitor na may stock. So ibalik na natin. Titingnan lang natin kung uubra yung ginawa natin. Huwag kayong aalis. At ito po ay ating andarin. Hindi ko na susukatin yung voltahe para madali tayo kasi short naman yung diode. Hindi ko na susukatin. Titingnan ko lang kung andar na siya, kung iilaw na dito yung kanyang kulay pula na ilaw. Subukan natin, saksak natin. Yan, o diba? So may kulay na. Yan o, nag-ilaw na ang pula, kita ba? Yan o. At titingnan natin, umilaw na yung backlight. Okay, yan o, umilaw na ang backlight. Yan, diba? Bunutin natin ulit para makita. Ayan o, namatay ang ilaw dito. Saksak natin. Yan o. Oh, diba? Umilaw na ulit. At titingnan natin kung meron ng yan o. Yan, kumukurap-kurap. At lagyan natin ng antena.
wala palang ano, adapter. At dito kumuha ako ng adapter at ilagay natin dito. Tapos saksak natin dito. Titingnan natin kung aandar. Cable yata ang ginagamit. So hindi na natin titingnan. Tingnan natin kung ano yung remote natin. 05 wala, 01. Ayan, meron. Diba? So meron na tao at umandar na. Okay, so mute natin. Ayan, nakamute na tayo. At okay pa naman yung kanyang picture. May kunting guhit lang sa ibaba, pero hindi na natin yan titingnan. So yung video natin ngayon ay tungkol dito sa walang standby power na Samsung na 26 inches na ordinary smart, ordinary smart, ordinary LCD TV. Yan, so okay na. At i-breaking ko na lang ito, i-burn test ko siya, titingnan ko kung bibigay. Hindi ko muna tatakpan, ititesting ko na lang. So yung video natin ngayon dito ay tungkol lang dito sa TV na walang power at short yung kanyang isang diode. So pinalitan ko ng dalawa na bago. Ito yung sira at isa dyan ang short, yung isa ay good, pero pinalitan natin ng sabay yung dalawa. Okay, so maraming salamat sa inyong panood at suporta. Hanggang sa muli, Angela Binotibitik po. Maraming salamat. Bye.